kaming ginawang resolusyon Opo. na tinawag naming Protect. Kasama ako doon, vice chair ako doon dahil ako yung chairman ng Trade and Commerce. and Industry sa committee. Senate. Opo. So itong pinag-uusapan natin ngayon, itatanong ko rin sa kanila bukas. Kasi para lang ma-justify natin yung laki ng paglukso ng presyo, i-assume natin na ang inyong mga inventories, 100% kinukuha nyo sa Persian Gulf, doon kayo dumadaan sa Strait of Hormuz. Kung hindi naman ganon, bakit nga ganito kalaki? Oo nga, no? Ayun pala, Sen, ito nakita ko sa Department of Energy, ang source natin ito yung crude oil. Ibig sabihin, kailangan pang i-refine. Hindi nga, doon nga tayo kukuha refine na yun Ito po, Sen, yung ginagamit natin ngayon, 98% ay galing dun sa Persian, yun sa dumadaan ng Strait of Hormuz. Hindi ako naniniwala doon. Pakita mo, bakit ka kukuha doon para i-refine mo rito? Meron naman sa Singapore. Refined na. Ito yung Finished presyo. product Alam ko yung presyo. Kahit hindi mo alisin yung excise tax. Kahit hindi mo na alisin yung suspension nung yung excise tax saka ng yung pati Section VAT. 5 nung Republic Act. Kasi tatamaan ng Alam mo ba kung magkano yung Alam mo kung magkano yung nakukolekta natin sa excise tax per year? Per ano? Magkano po annual natin? Ito, baka sa avatar ni Nelson, baka meron. Ano po yan? Nakalihim dito Excise sa... tax, Magkano per year ang Per year. ating nakukolekta sa petroleum products? Excise tax. Mula sa excise tax. Kasi 6 pesos per liter ata yan, Son Magkano muna yung consumption natin per month? Ayan, Sa diesel at saka sa gasolina. Diyan magiging natin. Kailangan alam natin lahat to Ang ako sa nalalaman ko, kahit pa paano kasi nakakabasa tayo ng comics sa Nelson. Tama naman yan, Sen. Tama. Kung wala ka na nababasa kahit na Hiwaga comics man lang, Darna comics, Wakasan kaya, Wala na ngayon yan, Sen. Pinoy Classics. Buhay pa si Carlo Caparas ata yun, Sen. Si Ruben Yandok ang di ba? Magkano, Nelson? Mahina yung kapatak Nahihirapan nito po yung... bata natin. Mayroon ata kayo dyan ng nota, Sen. Ito. Bureau of Customs Collection for the year 2025 reported collecting between 220 billion and 260 billion solely from excise taxes on imported petroleum products. Bakit hindi sila pareho ng informasyon? ng DOF Ito, Department of Finance ang sa akin 136 billion ang sabi sa DOF dito. 2021, 136 billion. 2022, 155 billion. 2023, 163. 2024, 171. 2025, 173. Nag-average tayo ng 160 billion per year. Average. Excise tax pa lang yan, Sen, ha? Okay, ngayon, sususpindihin natin yon. So, itong 160 billion na ginagamit natin sa mga priority projects, kung ano man yan, siguro tatanungin natin. Kasi, tinitingnan ko kung saan ginagamit itong 160 billion na nanggagaling sa excise tax. Yung comics, itutuloy pa kailangan na... Hindi wakasan Hindi wakasan. Kung wakasan yun, nakita ko na saan di ba? Ngayon, pero ang pagkakaalam ko, itong excise tax, priority projects. Nelson, kung priority projects ito, Hindi dapat. merong impact na naman sa ating buhay. Priority ito Ipa-prioritize mo ba kung hindi importante? Importante. Sa mga tweet, inalis mo sinuspindi mo yung collection ng excise tax. 160 billion. Paano ngayon yung gamit nito na patungkol sa ordinaryong mamamayan? Masasakripisyo yan, Sen. Masasakripisyo yun. So mag-a-add sa sufferings. Yes po. Pasakit talaga yan. Ano yung suffering sa Tagalog? Pasakit nga raw po yan. Pasakit. So panibagong pasakit. Ay, tsak po yan. Sa nararamdamang kadalamhatian ng ating mga mamamayan. Kailangan ba na kaya nga sinasabi ko,
nakikita ko yung sa Rotterdam Refinery na nandito sa Singapore. Nakikita ko rin yung Petronas na ang kanilang mga tangke nandito lang sa Singapore eh. Oho. Sa Singapore lang ang kuha natin. Singapore at saka Malaysia lang pala. Napakalapit eh. Bakit ka pupunta sa... Kaya nga sinasabi ko, di ko nga ayaw ninyong tatlo Opo. na... Kasi gusto namin diretso ho kami doon sa ihayag. Santa Formos eh. Opo. O di, kukontrata na lang tayo ng isang diesel. Na kaya nga ang Ayan. transaction, Pwede. diesel to tank transaction. Pupunuin niya. Tapos Get the top restaurants in town delivered straight to your door. Download the food. Pwede naman pala kung gano'n, di ba? Okay. Magpapadata yung tanke Ngayon, doon sa ang gawin natin, doon na lang sa mga minor players na lang. Ano yung mga minor players ngayon? Kasi Opo. ang mga minor players ngayon, pag pinagsama-sama mo ang kanilang share Opo. sa total petroleum market, 30% sila eh. Maliit lang pala Yung talaga. tatlo, 70% talaga. Oho, kaya So pala. mapipilitan tayo ngayon. Ayaw na kitang gamitin ngayon. Ayaw magbigay tatlo, libro mo eh. Oho. Ayaw mo rin buksan ang libro. Ayaw mo rin. Oho. Gagamit ako ng nitong mga Small players. small players. Ang pinakamalaki yung Total Petroleum. O Sen. halimbawa, sasabihin ko sa Total, okay. Halika, Total. Total lang. Total naman eh. Nandiyan ka lang. Nandiyan ka na eh. Oo, opo. Oo. Oo. Sasabihin natin sa DO, bigyan mo ng karampatang permit ito. At saka yung mga kakailanganin niya para makapag-import. Kasi dapat meron siyang official ICPO. Ha? Oho. Oo, meron siyang commercial invoice. Ganun pala yun. Oo, tapos meron siyang ATSC, yung Authority to Sell and Collect. Opo. Meron siyang DTA, Deep Authorization. In DTA, ito yung permit na ibinibigay para manually ma-inspect niya yung nilalaman nung Anong tanker Nung mo? tangke. Opo. Oho. So lahat ng ito, statement of product availability, commitment letter to supply, lahat ng ito, authority to verify. Pag lahat ng ito na, pwede nang Pwede na siya makipag-transaction po pwede kinakailangan lang pumayag ang DOE na bigyan mo na nga nito. Huwag kayong aangal kayong dalawa o kayong tatlo, ha? Baka harangin ng tatlo yung bibilan niyan, ha? Baka, Baka nga ganun ang mangyari. Kaya natin dinidiscuss ito. Ayun. Samantalang itong sinasabi ko, hindi ko inaalis ang excise tax. Hindi ko inaalis ang VAT. Hindi masasakripisyo Pero- yung priority projects, Sen. 45 pesos pa rin eh. Oho. Kung ang pag-uusapan, Rotterdam Refinery, Oho. based in Singapore. Oho. So meron siyang 4.6 pesos. Halos 5 piso per liter. Kung sa Malaysia naman, sabi ko nga sa iyo, at least may piso pa siya. Meron Pero pa hindi lugi. Kaya tinatanong ko sa inyong tatlo, bakit kinakailangan maging 110? Gusto ko makakita ng justification. At hindi aabot. Tama kayo, Sen. Kasi kung yan ang magiging formula natin, yan ang gagawin, hindi ka aabot ng 70 pesos per liter siguro, kaya 60 pesos per liter. Ito na lamang biofuel na ito. Oho. Ano ang magiging problema kapag ka ito sinuspindi na? Sa panukalang batas kasi, Kasama yan. sususpindihin ng hindi higit sa 1 taon. Opo. O Opo. anong mangyayari ngayon? Yung locally sourced biofuel, mapapalitan nung tinatawag na, meron silang tawag dyan eh, yung palm methyl ester, PME. Yung sa atin kasi coconut Coconut, opo. methyl ester, CME. Oho. So mapapalitan ng CME natin ng PME. Oho. PAM. O ano mangyayari sa local industry? Ito yung problema. Bagsak na naman Madi-displace tayo. madi-displace ngayon yung CME natin. Maapektuhan, sinasabi ko nga sa iyo, yung presyo ng kopra. Opo. Mahihina yung farm gate income ng mga farmers natin Opo, sa yung mga magniniyog. Magniniyog, ano? Opo. Oo. O, ano mangyayari doon sa pre-excess ng supply natin? Makikipag-compete ka sa export na very competitive ngayon. Nako. Ang daming substitute sa sa biofuel na nanggagaling sa coconut ngayon eh. Opo. So, yung industry ngayon, pagsasakripisyo to. So, ang dami kagad ginawa, aalisin ng excise tax, 160 billion. Paano yung pinaggagamitan nito kung pag-uusapan ay yung pananggalang para sa mamamayan? Oho. O, edi ngayon, problematic yon. Isususpindi mo yung gamit ng locally sourced biofuel, mag-i-import ka sa, kasi
ang kanilang threshold dapat hindi tataas ng 5% yung cost ng fuel pagka binlend mo eh. Opo. Mahal kasi daw yung coconut oil. Oo nga. So mag-i-import Mag-i-import, ngayon. O madi-displace ngayon yung locally sourced biofuel natin. Wala ng ano. Oo. Paano ngayon yun? Ang assumption ba natin yung CME, ito yung coconut methyl ester at saka yung palm methyl ester. Ano ba yun? Talagang yung replacement, yung ba parehong-pareho ba yung kanilang karakteristik? Palm tsaka ng coconut. Oo, ibig ba sabihin ano ba ang epekto kaya niyan? Oho. Paano yung halimbawa, yung ano na lang, yung performance ng engine mo, kung halimbawa, sasakyan, halimbawa, kung- ano na ba yun? Na-test na ba yun? Oho. Oo. Meron pa tinatawag na cold flow behavior. Kukwentahin mo pa yun, ano? Yung stability sa storage. Opo. Parehong-pareho ba? Yun ang tanong. Ngayon, sabi na hindi po. O, paano ngayon ito? Ang daming consequences. Kasi Negative consequences. Tama. Oho. Pagkatapos, alam mo, yung biofuel, hindi lamang siya pang-suporta sa ating energy sector. Gano'n lang yun, parang 2% o something lang yun eh. Yes po, napakaliit lang yan. Pero sir. kaya ginamit yung mandatory sourcing ng local biofuel Opo. para sa economic and social support sa coconut mga- industry. sa mga Yun ang magsasaka pinaka-ano natin nun. ng nyog. Yun ang pinaka-ano nun. Oho. So, 1 year mong sususpindihin yun, naglulupasay na yung ekonomiya natin. Sabi ko nga sa inyo. Oho. Paglulupasayin mo yung, Yes. dadami na yung ano, magiging chain reaction na lahat yan. Nalalawak ang problema. No? Kaya ang itatanong natin, siguro bukas, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, Oho. ano ka, Shell ka ba? Shell, Petron, tsaka Chevron. Oo. Kayong tatlo. Pwede pa po nating pwede ba nating palitawin sa inyong mga na ilan po ba ang porsyento po na kinukuha nyo sa Persian Gulf? Oo nga, no? Nandun talaga nang gagaling. Kasi kailangan lumitaw eh. Matya-check po ba natin, meron po ba tayong pwedeng mapaggamitan na audit na talagang kinuha nyo sa Persian Gulf at hindi nyo kinuha sa Singapore? Dito lamang sa malapit niya pala kinuha yan. No? Kasi alam po namin yung presyo sa Singapore eh. Yung Petronas, nagmi-maintain po ng napakarami pong tangke sa Singapore. Nandyan po lahat ang tangke nila. Yung Rotterdam na pinakamalaking refinery, palaging puno po ito. Bakit hindi po kayo dito kumukuha? Baka yan Ito open po ito. Hindi naman po inabot ng gera ito. Kasi ang lagi nilang ginagamit na formula yung Brent crude, no? So, yung Brent crude price. $120 na per Oo, barrel. yun ang kanilang basis lagi sen eh. Kaya tumataas eh. Kahit wala pa rito yung supply nila na Ayan, binili. oo. Yun ang pinagbabasehan, yung mataas na. Kasi ang risk naman daw Yung nila. Rotterdam refinery, Jen, ang shipment doon, 100,000 liters. Liters. Okay? 100, bali ano yun eh, bali 100,000 metric tons ang ibig ko sabihin. 100,000 metric tons. Yun ang Opo. pinaka minimum. Oho. Pagka kukuha ka sa Rotterdam refinery. Ang ibig sabihin nun, 118 million liters. Opo. Ang presyo nun sa Philippine peso, 60 pesos na per $1 eh. Opo. Oh. Ang isang metric ton kasi, 1,180 liters. So yung FOB, ito yung freight on board, $570 per metric ton. Okay. Ibig sabihin, 1.7 per liter. Aha. Oh. Pag kinuwenta natin sa FOB, Philippine price per liter, 29.83 nga. Ito may kwenta ako eh. Oho. Mr. Wright, bakit mo ako sinampal? Kulang pa yan sa ginawa mo. Kapal na mukha mo magsinungaling sa aming lahat. Gusto mo bang mamatay? Ang taong tumulong sa apo ko ay si Liam Smith.
Hindi, tsaka ano siguro, no? Bagay, Sen, diba, sabi nyo nga, magtatanong naman kayo bukas, dito natin lulutang. Kasi krisis ng buong mundo ito eh. Kung meron man silang formula o talagang isabi ginagawa habang walang gulo, naso, no? Eh ngayon may gulo, baka na naman pwede tayo dumirekta na kumuha diyan sa Singapore at saka ng Malaysia kung may itong problema, existing na problema ito. Eh, tatanong ko, saan nga kayo kumukuha? Oh, yun na nga po. Bakit Oo. hindi ka